So, anong ibig sabihin natin ng shorted sa horizontal? Ang ibig nating sabihin ay ito ay magkaka-connecta, no? So, itong E, F, G, H, I, connected yan. Okay? So, ibig sabihin, pag naglagay ka ng positive, kumuha ka dito ng positive, nilagay mo, tinusok mo dito, no? Lahat yan ay positive. Okay? Pag kumuha ka ng negative at tinusok mo dito, negative. So, lahat to, negative, 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 negative. Ganito rin dito, no? So, A, B, C, D ay lahat shorted. Itong pangalawang row, lahat sila ay shorted. Okay? So, yun ang structure niyan. Ngayon, anong relasyon nito, ditong column na to, tsaka dito, are they connected? O hindi? Connected ba sila o hindi? Kurt, konektado ba yung Kurt? Alin po, sir? Etong dalawang ano na to, area, eto. O hindi pa? Hindi po ba may gap pa po yan, sir? Oh, may gap. Very good. No, thank you. So ngayon, may gap yan. Paano sila magiging konektado? Kung maglalagay ka ng ano, jumper wire. Tama? Ayan, no. Kung gusto mo lang, kung yun ang purpose mo, di ba? So, para matuloy-tuloy mo sila yan. So, may gap. Tama si Kurt. Okay? So, right now, no, as you can see, as is where is, ibig sabihin, nung dumating ka, yung normal condition niya, wala pa siyang connected, itong dalawa. No? Kung gusto mong ituloy-tuloy ito, kung gusto mong ituloy-tuloy ang mga yan, lagyan mo ng jumper wire. No? Yung jumper wire, wire lang naman yun. Tapos may pin, di ba? May pantusok. Yan. Okay? So, maliwanag na yan, no? Ngayon, papaano i-wire ito sa Arduino? Kasi gagawa kayo ng project eh. Ay nga pala, Chris, ano yung napili ng grupo mo, Chris? Sino yung kagroup? Ano na? Hindi pa kinapag-decide. Kung ano yung kaya. Basta yung mas madali na kaya tsaka kayang gawin sa Arduino. Basta tatlo lang yun ha. Yung wash station, car wash. Pangalawa is yung wheelchair, 'di ba? Pinakita ko na sa YouTube, no? Yung mga titingnan nyo, may maliit lang naman. Basta joystick lang, forward, reverse, yung left, right, at pwedeng lumiko, no? So, yung gulong nun, gawin nyo lang no? Nagsiswivel or huwag nyong i-fix para makaliko siya. Tapos yung isa is yung sorter ng wood, no? Or any material, basta makapag-sort, yun ang logic natin, no? Kasi sa ibang section nakapag-decide na sila. So, you better decide para makatulong din ako sa inyo, no? Para makagawa tayo ng mga plano, program, or matulungan ko kayo, no? Okay na? So, ngayon, paano natin i-wire yung sabihin nating LED, no? Pinakasimple. Kasi di ba pinakita ko sa inyo yung pin-program ko na LED, 6, no? Kasi 6 lang yung LED na available kay Sarah. Nanghiram ako kay Sarah. No? So, ang LED ay light emitting diode. Ang threshold na voltage ay 0.7 hanggang 3. Ano ibig sabihin nito? Mag-i-start lang siya na sumindi kung 0.7. No? Medyo malabo, ganyan-ganyan. No? Hanggang 3, malinaw. No? Pero pag lumampas ka ng 3, anong maaring mangyari? Pag lumampas ka ng 3 volt, halimbawa 220, tapos lumampas ka ng 230, 240, 250 na maaring or most probably masira, no? Mag-bust, no? Ito naman, if you are less than 0.7 under voltage, sir, hindi yan iilaw, no? So ito yung kanyang range, no? Ngayon, ang structure ng LED, no, light emitting diode in general ay may dalawang paa. Na ang tawag natin paa, no? Pero sa English ito ay pin, no? May dalawang pin.
Mapapansin mo sa LED, ang isang paa ay mas mahaba. Bakit kaya ginawang ganon? May meaning ba yan? May meaning? Palagay nyo? Para ma-distinguish yung polarity, sir. Very good, no? Para ma-distinguish yung polarity or kung saan mo ikakabit na source, no? So, yung longer, I mean, mas mahaba, yun ang tinatawag na positive. And sa wika ng technical, yun ay anode, no? Yung maikli, ang paa or yung pin, yun yung negative at yun ang tinatawag na cathode. Okay? So ngayon, ang tanong, papaano sir namin mapapailaw yung LED? Pag napailaw mo tong LED, guys, class, pag napailaw mo to, kaya mo nang patakbuhin kahit ano, no? Kahit motor pa yan, kahit alarm, kahit lamp. Di ba yun ang ginagawa natin sa ano? Sa electrical, no? Yung mga motor control, no? So, because LED is just an output. Di ba? And normally, pag hindi mo naman pinrogram sa Arduino yung input na hindi ka na magpo-push button, diretso na yan, no? Katulad ng pinakita natin, no? But if you want to use yung mga tinatawag na mga sensors or switches or push button, i-declare mo doon sa declaration or doon sa void setup na dinideclare mo siya as input, yung push button. Tapos yung LED, dinideclare mo siya as output katulad ng motor, ng mga lamp and so on. Okay? So now, we're gonna go to the wiring proper, no? So, papaano natin i-wire yung breadboard sa Arduino, no? So, I think may Arduino yata dito no? Para ma-connect natin agad. O, dito na lang. No? So, I have here yung actual na Arduino with label, no? So, ang gagawin natin, isa-simulate lang natin. Lalagyan natin ng breadboard para makita natin. Ito ba 'yon? Ito. Okay. So ang unang gagawin natin, class, ay hanapin natin yung power supply. According to our lecture, ilan ba yung linya, active line ng Arduino? Ilan? Ilan yung positive line? Ang sabi natin, ang Arduino ay tumatakbo sa range ng voltahe, 2, 5, tsaka 3.3, no? So, diyan tayo kukuha ng positive. No? Saan naman tayo kukuha ng negative? No? Medyo malabo yung mata ko. So, eto ba ang ayun, ito to. Ground. GND. Nakita ba yung GND, guys? Ito ba yung GND? Nakikita ba yung GND? Kurt? Tsaka Chris, nakita? Maliit, sir. Hindi ko makita. Kaya nga, nagsalamin na nga ako eh. So, meron dito na yan, ground, tsaka ito pa yon. Katabi dito ng 3 volts. Ito, GND. Yan, no? So, mahalaga sa atin yan kasi yun yung positive at negative, no? Iyan ako lang dito. So, yung positive ay 3.3 volts and 5 volts. Pero yung negative natin, yun ang nire-represent ng GND, which is ground, no? Sa Arduino. Let me change the pen kasi hindi siya makita. Okay. Ang tanong ngayon ay papaano ba papailawin ang isang tinatawag na output, which is LED, no? For that matter, yung sa case natin, no? So ngayon, ang gagawin natin, makinig. Ito yung breadboard, di ba? Sabi natin dito ay may positive tsaka negative na line,
Di ba? Ayan yan. Okay? So, ang gagawin mo sa positive, magtatap ka either 3.3 or 5.5, no? So, eto na lang. Sabihin mo, 5, no? Maglalagay ka ng pin dito, yung pantusok, no? Itusok mo dyan. Itusok mo dito, ha? And then, dalin mo saan? Saan mo itutusok? Sa isang butas dito, no? Kasi mga butas naman yan, eh. Tapos yung ground, no? GND, eto. Kumuha ka dito ng pin, tapos, itusok mo dun sa negative, no? Yan. So, ibig sabihin, lahat ng ito ay positive, lahat ng ito ay negative. Okay? So, nasa breadboard ka na, no? Ngayon, yung isang, di ba may, may dalawang bloke rito, no? May dalawang bloke dyan. Extend na lang natin, no? Ay, yung dalawang bloke, yan. Ito ay may designation na A, B, C, D, E. So, may mga butas dyan. Yan, 1, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panlima. 1, 2, 3, 4, 5, no? So, ang gagawin mo ngayon, yung LED, no? Ilabas ko na lang kasi magulo pag nilagay natin sa loob, eh. So, may LED ka rito, mahaba, tsaka maikli. Yung mahaba ay ang positive. Ang maikli ay negative. Ngayon, saan mo ilalagay yung mahaba? Siyempre, pwede dito sa positive, di ba? Pwede. Kaya lang, dahil source to, no, bus, ang tinatawag sa electrical or electronic bus line yan, patalunin mo na lang, no? So, i-jump natin to dito, no? Pag nag-jumper wire ka dyan, lahat ng ito ay anong sign? Anong polarity nito ngayon? Galing dito. Positive lahat. O, di ba? Kasi naka-short yan, eh. Shorted, 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 shorted. No? Okay? Naintindihan ba? So, from positive, di ba nag-wire ka dyan? Tapos, eto, o di isaksak mo dito sa positive. No? Kasi positive to, eh. Itong mahabang paa, eh. No? So, meron na tayong linya sa positive or yung tinatawag sa engineering na anode, no? Anode. Ngayon, nakahang, no? Ibig sabihin, positive pa lang yung na-wire mo, eh. Anong gagawin mo? Saan to pupunta tong negative? Class. Saan natin pwede ikabit ang negative? Nakikita naman, no? Para ma-complete yung circuit, no, halimbawa may ilaw ka dyan, which is LED, dapat ito ay positive, no? And then ito ay negative. So saan natin i-connect to? Ano yung ating negative? Ang negative natin ay represented by GND or ground, no? So pwede ko na bang idalin to sa ground? Pwede ko na bang dalhin sa ground yon? Para makapagpailaw na tayo? Saan ba tayo? Ha, class? Pwede na ata, sir, kasi negative. Yung negative na yung walang connection. Kasi walang connection to, no? In order to have a complete circuit, di ba? Para makapag-produce tayo ng electricity or light, kailangan ma-close circuit. So, tama ang sagot. Pero at the same time, mali. By safety, no? Kasi di ba ang sabi natin, ang LED ay mayroong range na 0.7 hanggang 3. Saan natin nilagay yung positive? Anong source? Anong nakalagay? Kurt. 5 volts yata yan, sir. Oh, ano mangyayari sa LED, Kurt? Puputok, sir. Puputok. Oh, kailangan ng, very good, no? Thank you for that. Kailangan ng current limiter.
Di ba? Kasi pag sinaksakan mo ng 5 volts, yung 3 volts lang, sigurado, sabog yun, putok. O, sayang lang. Ngayon, yung isa naman, ito, 3.3. Delikado pa rin, no? Kasi sobra pa rin, no? So, kaya nga, ang gagawin natin, katulad ng sinabi ni Kurt, instead na dumiretso tayo sa ground, kailangan nating dumaan saan? Saan? Ang hirap magsulat ng sa ano. Ito yung symbol ng ano? Resistor, no? So, omega o resistor, no? So, normally, ang ginagamit, ang recommended ng Arduino ay mga ilan? 200 to 300 ohms, no? Na-compute na nila yan, no? If you want, pwede namang computein kasi ano lang naman yan, di ba? Ohms law. EIR, di ba? So, pero wag na nating anuhan ng pansin yan kasi matagal na itong ginagawa ng Arduino, no? So, ang gagawin natin, magko-connecta tayo dito sa negative pin ng LED. Kukonekta natin sa resistor. Tapos, sa dulo ng resistor, doon tayo magkakabit sa negative. Saan natin kakabit? Huwag na natin ikabit dito sa source kasi, di ba, inano mo na nga dito eh. Di ba, ginamp mo na nga dito eh. So, you are utilizing this, no? So, dito natin ikabit sa negative. Yan, no? Kasi lahat naman yan negative eh, no? So, ang buong ito, yung vertical line na to ay negative. So, lahat na negative. Ito naman ay positive. Yan. Okay? So, ganyan lang mag-wire. Ngayon, isa pa para lang maintindihan bago tayo makakalipat sa sa PLC. Meron akong motor DC, 'di ba? Motor DC. So, ang motor na to para mapaandar natin, dapat alam mo yung polarity kasi DC, no? So, dapat alam mo yung positive tsaka negative, no? Okay. Pag nalaman mo na, make it sure na na tatakbo yan sa 5 volts, no? Bili ka ng motor na tumatakbo sa 5 volts. Kung wala kang mabili na motor na tumatakbo sa 5 volts, kasi ang karaniwang motor ay 12 volts, 24, and so on, no? Sa DC. Hanggang 30, ganyan. No? Pag ito ang napili mo na motor or ito lang ang available na motor, no? Kailangan mo ng relay, no? Merong relay na yung kulay blue. I think nakakita na kaya, no? Yung kulay blue na parang cube, no? Yung cube, parang Nor cubes na kulay blue. Yan. Sir, question lang, sir. Sige. Sa replacement po ba ng resistor dyan, hindi po nagmamatter? Hindi po ba dapat before po siya dun sa... Hindi naman. Kasi basta naka-series siya. Naka-series. Okay. So whether it is placed before the LED or after, it doesn't matter. Basta mailagay mo lang siya doon sa circuit bago siya mag-close, di ba? Kasi ang closing natin is from, in this case, di ba, from positive, nakita mo to, Kurt, di ba? From positive, di ba, to negative. Basta doon sa loop, mailagay mo lang siya. Kasi dadaan yung current doon eh. Di ba pag dumaan yung current doon, mababawasan, no? Kasi magkakaroon ng drop, di ba? Magkakaroon, kasi load rin to eh, no? So, magda-drop siya diyan, no? Kaya ganyan, no? So ngayon kung nakita mo na ay kulang pa pala, anong gagawin natin? Maglalagay pa ba tayo ng another in series or parallel? Ano? Nakalimutan na syempre, no? Matagal niyo nang kinuha to eh. Series lang, no? Series lang, no? Series lang, sir. Series lang. Para mag-drop siya ng mag-drop diyan kasi kinukuha siya, no? So whether dito mo ilagay or doon, walang problema, no? Ang purpose lang naman niya ay mabawasan siya ng current, no, yung I bago siya mag-close loop. No, yun ang doon. Ibig sabihin mag-voltage drop siya tsaka mag-current limiter siya, no? So ito rin ganoon, no? So ang mangyayari diyan, pipili ka lang ng no? Pipili ka lang ng pin, no? So dito dinirekta natin sa positive. Tama? Pero sa totoong buhay, hindi natin didiretso yan sa positive. Kukuha na tayo ng number, no? So etong LED na to, anong number ang gusto nyo? Halimbawa, number
7. So, dito mo siya, no? Kasi ipoprogram mo siya eh. Pag dito mo siya dinirekta sa 5, hindi mo siya mapoprogram kasi dinirekta mo sa source, no? So, ang ating LED ay pin number 7. O, sa motor, magbigay ka ng number, Kurt. Mula 0 hanggang 13. Ano, halimbawa? O, 12, no? So, kung ang napili ni Kurt na 12, dapat ang program ay 12 din, no? So, papakita natin sa program mamaya, no? So, ito yung napili ni Kurt. Maglalagay ka dyan ng pin. Ito 12, di ba? So, ito yung ground. Ito yung 13. Ito yung 12, no? So, magtusok ka dito, Kurt. No? Magtutusok ka dyan. Tapos, dalin mo dun saan? Sa positive, di ba? Kasi automatic tong number, guys, or class, meron na tong kuryente, may positive na to na dala, no? So dito, dahil 5 volts yan, ayaw rin nating magpakakampante or sigurado. So ano gagawin natin? Maglagay pa rin tayo ng resistor, no? Kasi pamprotekta yon, whether LED or motor or other, no? So maglagay tayo ng resistor mga 220 or 250, no? Basta mabawasan siya bago mo siya ibalik sa negative. At saan yung negative? Doon sa ground. Saan yung ground? Ito, di ba? Ayan, kuha ka ng isang butas dyan. Okay? Huwag mo nang ididiretso dito sa negative kasi mapupuno, di ba? Kaya nga gumamit ka ng ng breadboard. Oh. Ang breadboard, ang equivalent niya ay yung tinatawag na yung mga sa electrical na mga shorted, no? Merong specific na doon, terminal block, no? Pag ni-research nyo ang sa mga electrician, ang equivalent ng breadboard ay terminal block. Ibig sabihin yun, may mga shorted ron, no? Doon ka na maglalagay. Kasi kung dito ka sa ground tsaka positive, mapupuno yun. Paano mo siya itutusok or i-screw, no? Kaya gumagamit tayo ng breadboard or another is terminal block. Okay? So, punta tayo sa program, no, para maintindihan yung sa LED. Ito yung dalawang di ba? Ito yung dalawang structure, void setup, tsaka void loop. Ito yung one time lang, i-declare mo kung input-output siya, tsaka yung number, and then ito naman yung enable part or yung pagpapagana. Tapos mag-uulit-ulit siya, no? Repeatedly, it will run. Ito naman, minsan lang niya babasahin yung setup, no? So, paano magpailaw ng LED? Mga complicated na to, no? So, ito na lang, 5 seconds blink. Okay, ito lang, no? So, dito, pwede mo siyang i-declare na, may command, no? Yung napili ni Kurt kanina ay 12, no? Halimbawa, 12. Di ba? Ito. So, gawin mo lang 12 yan, no? Tapos, ang kanyang character na variable na ginamit ay LED pin. Bakit int? Kasi ay number, no, integer, meaning babasahin niya yung data, and yung data na yon ay integer kasi number 13, di ba? So, ibig sabihin number 13 equal yun sa LED pin, no? So, pag napunta ka na sa void as part of the program, void setup, which is a standard, no, and other is void loop. Pin mode, kasi gumagamit ka ng pin, ang command ay pin mode. LED pin output, ibig sabihin yung LED pin, ito yun. Pero sa totoong buhay, sa actual, yun yung address ng number 13 or yung pin number 13, no? Pero pinasok mo siya sa character. O gusto mo, Kurt, o Charlton, di ba? O Chris pin, o Charlton pin, o Kurt pin, or kung ano man, no? Basta ito siya ay character, no? Or pin A, ganun, no? Tapos, kung ito na yon, no? Dito mo siya ilalagay, no? So, pin mode, ang command, tas gamitin mo yung variable na ginamit mo as character, no? Na pinasukan mo ng 13 or 12, no? Yung pinili ni Kurt ay 12, no? So, mangyari dyan, dineclare mo siya at output. So, sa program na to, wala kang dinideclare na input. Ibig sabihin, pa nag-program ka, diretso ka na sa output. Okay?
So, ang output natin ay LED pin at ang LED pin ay 13 or 12, no? Kasi 12 yung wire natin dito, ano yung pin-explain yun. Kasi yung pinili ni Kurt, no? Nasaan na ba yan? Sa may bandang unahan, sorry. Yan. Yan, di ba? So, ito ay number 12, no? Dapat number 12 din yung mag-appear sa program. Kung ito ay number 7, dapat 7 yung nasa program. So, whether Arduino, microcontroller, or PLC, pareho lang ang setup. May input tsaka output, no? So, tingnan natin yung annotation. And annotation is being preceded by the double slash, no? Slash to, di ba? Annotation yan, no? Kung marunong kayo mag-program ng MATLAB, ano tong annotation? Percent, di ba? Sa MATLAB is percent, dito naman ay double slash. Sets the digital pin as output, di ba? Ito yung digital pin, LED pin, which is number 13 or 12 na pinili ni Kurt. Ginawa niya daw output kasi nga, dineclare na output. So when we go to the void loop, which is the enabling segment, no? Dito niya ini-implement or ini-enable yung mga program, no? Digital write, bakit digital write? Kasi nga papaganahin mo write. Pag read, babasahin lang. Pag write, gagawin. LED pin, ang ating address ay 12, no? Alam natin 'yan, no? Pinalitan na kasi natin 'to ng 12. Then dineclare natin na high. Ano yung high uli? Class? Ano yung high? Turn on. No, papaganahin mo on. Pagpapatayin, ano? Yung off ay tama na, thank you. Low. So dalawa lang, no? High tsaka low, no? High, low. So dito, tinan mo yung number 12, no, ginawa niyang high. Pero after na yung second row, ano to? May time delay, no? Kailangan mag-stay siya ng half second. 5 seconds. Bakit nalaman mo na 5 seconds? Kasi ito ay, sa Arduino ang ginagamit ay milliseconds, no? If you're gonna convert this to second, no? Ilan bang millisecond sa isang second? 1,000 millisecond for every 1 second. So, yung tatlo, cancel, di ba? MS, cancel. So, what will be left is 5 seconds. No? So, alam natin na ito, dinelay natin ng 5 segundo. No? Yan, no? Tingnan nyo yung annotation. Preceded by the slash, double slash. No? Wait for 5 seconds. No? Ano ang mangyayari pagkatapos ng 5 segundo? Kasi nakailaw siya ng 5 segundo Ang gagawin mo, digital write. Tapos kung ano yung address, yung 12 na yon na pinasok mo sa character na LED pin, dineclare mo siya as low. Alam natin na low ay pampatay, no? Turn off or pa-deactivate, no? So turns the LED off. Okay? Nung pinatay mo siya, nag-declare ka uli ng delay, no? 5,000 which is 5 seconds. Okay? Kasi bakit mo dinelay? Kasi maglo-loop to Maglo-loop uli, di ba? Maglo-loop. So maghihintay mo siya ng 5 segundo pagkamatay, bukas uli, di ba? Kasi loop nga di ba? Yan ang loop, di ba? Loop. Babalik siya. So kaya nga dito nakabuo ka ng blinking light o oscillating light, no? Parang Christmas light. Okay? Maliwanag ba? May tanong ba? Class? Nakukuha ba yung principle ng breadboard tsaka ng pag-wire, no? Anyway, kung may tanong kayo sa project, nandito naman ako para tumulong, no? Kaya nga, in-announce ko agad yung ating project, no? Tsaka pinabili ko kayo ng Arduino, no? 2 sa isang klase para magamit, ma-practice, no? Marami sa YouTube, sa Arduino mismo, sa IDE page nila, no? Marami. Yung mga nilagay ko dito, galing lang din doon, no? Kasi matagal naman na yan na nandyan atin lang itatap, no? So dito na tayo sa
Programmable logic controller. Okay na tayo doon? Nakikita na ba yung ano, yung nakikita na ba yung ano, yung screen? Okay. Sagot kayo kasi hindi ko alam kung nandyan pa kayo o naputol na tayo, ha? So, please bear with me lang. Tsaka may delay ko minsan, no? So, our topic for today is about programmable logic controller, no? Bakit naging PLC yan? Ito, yung mga unang mga letter, no? PLC. Saan ba ginagamit yung PLC? Di ba nakita na nga natin nung pumunta tayo sa CIT? Yung College of Industrial Technology was able to secure a facility which costs 13 million worth peso na mechatronics lab. O ngayon, ang tanong, sa engineering, anong meron tayo? Meron ba tayong ganon? Meron din sila, no, yung pinaliwanag ko sa section C. Meron silang tinatawag na heat exchanger, no? Ibig sabihin controlled by control system ng motorized valve, no? May mga variable frequency drive, may mga temperature pressure na transmitter, kompleto sila, no? Meron din silang refrigeration which is high tech din, naka PLC din, no, para ma-monitor yung mga status and so on, no? So how I wish, no, itatapatin ko na kayo. Ako kung gusto ko nandito yung lab na yun, for all I care, para bang I think mas deserve ng engineering yung kasi may PID doon ano naman ang kaalaman ng doon, no? Hindi ko naman sa inaano yung mga CIT, pero hindi sila masyadong nagta-touch doon sa control system tsaka sa PID. Ano ba, alam niyo ba yung PID? Proportional integral derivative, no? So, walang masyadong ganun yung PID kasi more on actual na na hindi siya ganun kalalim, yun ang pinopoint ko, no? So, I wish na magawa natin yun sa engineering, kasi nasa leadership yan, nasa management, di ba? Kung nagpo-push tayo, naglalabi and nagre-request, no? Hindi naman yan darating na parang blessing na lalagpak na lang, no, sa mukha mo or sa department mo. Hindi. Kailangan i-push mo yan, ipaglaban mo na kailangan namin to, no, kailangan natin ng equipment kasi yung mga bata, yung mga engineering students kailangan to, no. Tingnan niyo yung mechanical lab, ano bang nyo doon, napagana na natin, no. May mga doon na hindi pa natin napagana, and then kung i-compare mo yung lab natin sa kanila, malayo, di ba? They are having 13 million, sa atin ang liliit lang na di ba? And then hindi pa natin ma-utilize, no? Kasi dapat may manual, taka may nag-training, kasi hindi naman natin alam yan, baka masira pa natin yon pag pinakailaman natin agad-agad, na except for mga simple na mga laboratory like yung mga pump, di ba? Madali lang naman yon, tsaka yung iba, no? So pero yung iba dapat kailangan ng technical assistance talaga, no, with the vendor, no? Anyway, yun lang naman ay side comment, no? So we go now to the lecture proper. So ang programmable logic controllers ay PLC, and then ano ang nasa loob ng PLC? So ang nasa loob ng PLC ay ganun din yung microcontroller, no? It so happened na yung Arduino ay walang balot, no? Walang maayos na package, kaya hindi siya ginagamit sa industry. Wala kang makikitang planta na gumagamit ng Arduino. Maliwanag? Ang Arduino ay ginagamit saan? Mostly saan? Prototyping. Ibig sabihin ng prototyping, you're trying to verify the engineering, no, side of the product. May tinatawag kami nung nasa IBM ako, no, engineering verification test. Ibig sabihin, bine-verify mo yung mga hardware, no? Kailangan mo ng mga papaganahin, and then hindi ganun ka-costly sa actual, no? So, it's more of validation or verification. Ano pang isang silbi ng Arduino, tsaka ng mga PIC microcontroller at ng iba pang mga microcontroller na maliliit sa anong field? Academe, katulad natin, katulad mo, katulad nyo, no? Kasi estudyante lang magkano ba yung Arduino? 1,000, di ba?
500 o 700 tsaka maliliit lang. Kung actual yan, alam nyo ba kung magkano yung PLC? Pinakamababa ay 25,000 na. Maliit lang yon, 30. No? Ilang outputs lang yon, 4 tsaka 8 inputs. Yung malalaking PLC ang haba. Kaya nga yun, isang station, 1,000,000, di ba? 13 station yun, di ba? Halos 13 or 12, tapos 13 million. So, ganun kamahal yung mga products, no? Control. So, maliwanag. So, yung microcontroller or mga microprocessor nasa loob ng PLC. And like any control system or process control system, ganito lang din yung structure, no? Lagi kong dinidiscuss, anong meron? Meron kang input module. Ano to? Sa gitna. Processor, no? Processing unit. And then, ito, yung papaganahin, ang tawag doon? Output module. Okay? Di ba ganito rin yung sa microcontroller? May input. Ano yung mga input? Yung 0 hanggang 13. Di ba? Doon mo nilalagay yung pin. Ano yung output? Pwede rin doon, no? Input-output na yun eh. Yung 0 hanggang 13 din. Either i-declare mo siya as input or i-declare mo siya as output. But there are analog inputs, yung A, no? Preceded by the letter A0 hanggang A5. Ilan yun? 6, no? 6 points, no? Doon sa Arduino Mega, marami, no? A0 hanggang A15. Yung analog. Alam ba yung analog? Doon sinasaksak yung mga temperature transmitter, yung mga rheostat, mga variable resistor, anything na continuous ang value, no? So A0 to A15 ay 16, no? 16 points or 16 units ng mga input. Okay? So to give you a better picture kung ano yung PLC, let me go ahead of myself. Ito lang, di ba? Sa structure. May input. Ano yung input nga pala? Doon natin winawire ang mga ano? Ano yung mga input natin? Mga sensors po, sir. Sensors. Very good. No? Push button. Sensors, yung tinuro ko sa inyo na inductive, capacitive, Hall effect. No? Yung galing sa Germany, pinawire ko kay Roel Binyo. No? Kasi mas mabilis ang catch up niya dahil nag-aral siya ng electrical or electronics noong high school yata or no? Galing sa Germany yun, pinawire ko sa kanya, no? Magnetic yung Hall effect sensors. Sensors, ano pa? Push button, limit switch, no? O pag hindi mo to alam, hindi ka makapagpapagana ng Arduino o PLC kasi hindi mo alam kung saan i-wire eh. So, nalaman mo na ito pala ay winawire sa input interface module. Ito naman, nasa loob na to, no? Wala kang i-wire dyan kasi CPU yan eh. Yung processor or microprocessor ay nasa loob. Ngayon, saan mo i-wire yung mga papaganahin, mga papaandarin, yung mga kokontrolin? Saan mo ilalagay? Dun sa output interface or output module. Ano yun? Ano bang pinapagana natin ever since? Motor, ano pa? Solenoid valve, ano pa? Lamp, Ilaw, sir. LED, ilaw, no? Ano pa? Alarm, di ba? O yung linear motor, stepper motor, lahat ng klaseng motor. Lahat ng mga gumagana, no? Yan. So, alam mo na ito pala ay winawire using output module. Itong mga input ay winawire doon sa input module. Okay? At pinaprocess yan ng CPU, no? Pag in-scan niya yan, no? Titingnan niya yung program, tapos i-implement na niya parang sa no? Parang sa Arduino, no? Papailawin niya, papaikutin, papabagalin or kung ano man ang ginawa mo sa program. Okay? So yun ng PLC at ang PLC ay ginagamit sa industry. Ano ba ang itsura ng PLC? Ito, no? Yung mga I think
I think, di ba sinend ko sa inyo? Pinakuhanan ko bawat isang PLC na ginagamit sa CIT. Sabi ko, kuhanan mo yan. Kay Jericho, kuhanan mo isa-isa yan. Tapos, no? So, doon, ayan, may mga ganito. May mga Mitsubishi, no? Tsaka yan. Para ma-remind kayo, ano ba yung mga sikat, no? O yung mga familiar na mga brand, no? Kasi magkatrabaho kayo eh. Di ba? Magkatrabaho kayo doon. Wala naman kayong gagawin doon na ano na mechanical. Magbe-bend ba kayo ng bakal doon o magmamakina, di ba? Hindi rin kayo magko-compute doon ng mga pH, di ba? Kasi standard na 'yun nilalagay pag may problema naman tatawagin din yung ano, yung vendor, no? So, ang industry class is more of yung monitoring and making it sure na tuloy-tuloy ang pagpapagana, no? So makikita mo doon mga motor, mga valvula, no, mga relay, contactor and so on, no. Sabi nga ni Jericho nung nag sila OJT, ang tanong sa kanila, marunong ba kayo sa motor control? O hindi, kasi nga ngayon pa lang natin tinake up, no? Kasi puro motor naman 'di ba sa industry, no? So, dapat may alam tayo dun sa ganon, no? Sa mechanical, tsaka dun sa nagpapagana, which is more on electrical tsaka electronics. So, balik tayo dito. Ano yung mga brand na sikat sa PLC? Siemens, no? 60% is composed of Siemens, Mitsubishi, Allen, Bradley, no? O kaya ABB, ASEA Brown Boveri, yan. Tapos, meron pang, ano, yung Omron, meron ding Keyence, meron ding Mitsubishi, meron ba? Ayun, Mitsubishi and Omron is Japanese, no? Keyence yata ay Taiwan. Tapos may Taiwan pa, Delta. Merong mga European, ano yun? Telemechanic, tsaka Schneider, no? Schneider Electric. Malaki yan, no? Germany tsaka France ang mag-ano, no? Maliwanag ba? So, eto, pag nakita mo to, eto yung CPU. Andyan din yung digital display. Tapos makikita mo rito yung input o kaya output. No? Merong ganyan. Katulad nito, somewhere here is the input, somewhere here is the output. Ito yung processor. No? Katulad rin ito. Ito yung input, ito yung output, ito yung processor sa maliliit. Okay? Meron yung Siemens, ito class yung Siemens. Siemens ay Germany, no? Kasi galing ako ng Germany, kaya mas alam ko to kaya sa inyo, no? Si Siemens nga pala, tao yan, no? Apelyido, parang Westinghouse, di ba? So, pinapangalan nila sa tao na industrialist siya, ang dami niyang mga naimbento, no? Mga produkto, yan. So, isa siya sa pinakamalaking employer sa buong mundo, like GE, no? General Electric. Ito, daming empleyado nito, no? Milyon o kalahating milyon, no? Siemens, no? Meron silang maliit na PLC, ang tawag ay Logo. Siemens Logo, no? No, so, saan yung input? Saan yung output? So, dito, ito yung processor. Okay? Ang input, normally, ay nandito, no? Kasi 8 eh. No, pag 8 or more, yan. Ito yung output. Makikita mo naman dyan, meron namang mga code yan, no? Pag gusto mo siyang palakihin, kukuha ka ng mga extension units or expansion na tinatawag. Halimbawa, nagkulang ka ng input or output, o kuha ka. Ididikit mo lang, madali lang, no? Tapos automatic na siya. Ma-marriage or ibig sabihin mag-ano na siya na interface. Ayan. Okay? So ano bang matututuhan natin sa PLC? So let me go back step backward, no? Dito sa ating klase na to, no? Hindi ko lang alam kung gaano ang time natin, but I want to cut yung sa manufacturing natin. Patapos na tayo eh. Yung in charge doon sa last topic, kahit i-video na lang, no? Gusto ko ihinto na yung ating manufacturing, and I would like to concentrate here kasi ito yung project, di ba? And ilan ba yung porsyento ng project sa grades? Laki, 30. So kailangan magkapag-submit kayo ng project, and then hindi ko rin pwedeng
exempt na kayo sa exam kasi 30 rin yun, no? 15-15, no? Pero dadalian ko na lang exam. Kung anong ginagawa natin sa microcontroller, tsaka sa PLC, tsaka yung mga ginawa natin sa pneumatic hydraulic, yun na lang, kahit tagi-isang problem, 4-5, oh. Tapos, no? But I want to concentrate here, no? Kasi saan kukunin yung grade nyo kung hindi kayo makagawa ng project, which is 30%. Diba? Ang laki niyan. 30% yung project, 30% yung exam. Ano ba? 20, 10, 10. No? 10, 10 is attendance, 10 is, ano to? Yung mga task, no? Performance. Ito yata ay quiz. Okay? So, walang problema dito. Pwede ko na kayo matulungan sa exam. Kayo bahala dyan kasi exam yan, no? Individual yan, no? And eto, project yan. So, you have to submit by group naman. Okay? So, yun lang ang purpose ko rito. Kaya gusto kong maglaan ng more attention and time here, no? So, what we're gonna discuss today is this, no? Kung ipipermit ng time. Oh, alam natin tong, yung programmable logic controller, ginagamit na controller in most industries, no? All over the world. Yan ang nagpapagana, no? Yung planta ng beer, ng coke, ng mga computer, lahat, no? So, yan ang nagpapagana lahat ng mga missile, kung ano-ano pang mga planta ng semento, no? Lahat yan makikitaan nyo ng PLC. Then, malalaman din natin kung ano yung structure ng PLC, di ba? Sinabi ko na nga, meron siyang CPU, meron siyang input module, at merong output. Malalaman din natin dito kung ano yung mga programming languages na common. Ano yung LAD? Yung ginagawa natin na tinuturo ko sa inyo ever since from the pneumatic period. Ano tong LAD? Kung paano ka magbasa ng electrical according to ANSI and DIN, ladder diagram. Ano yung STL? Statement list, no? Statement list, gagamit ka ng mga mga words, no? Equivalent to the mga logic, halimbawa and, not, load, no? Mga ganun. FBD is what? Mga block ito. Function block diagram. Okay? Didiscuss din natin yung logic gates kasi programmable logic controller nga eh. So, ibig sabihin, nakabase siya sa logic, no? I-review natin yung 6 na logic, no? Eto, mabilisan lang, no? Timer counter, yung pinabili ko sa inyong timer. Ganun din, no? You don't have to buy a physical timer, but rather, yung timer na to ay nasa loob. May dalawang klaseng timer class. Timer on, tsaka timer off. Ito ay on delay. Dinidelay niya bago mag-on. Ito naman, off delay. Dinidelay niya bago mamatay. No? Pinatay mo na, buhay pa. Kasi dinelay mo nga ang pagkamatay. Ito naman, binubuhay mo, ayaw pa mabuhay agad. Kasi nga, may delay time. No? O, bakit ginagamit yung delay? Kasi nga, para mag-stabilize muna, no? Baka may kailangan ka pang ayusin, baka may sumabit, no? So, the system requires or needs some time para ma-stabilize niya, no? For safety. Okay? Wag na to, no? Advanced na to eh. Hindi natin matututuhan yung PLC sa 2 oras o 3 oras lang, no? Kasi tinuturo ko to ng 6 na buwan sa abroad eh. 5 buwan, no? Isang SEM. Pati yung microprocessor, isang SEM yan. Microcontroller, isang SEM yan, no? May mga actual kami, may marami kaming exercises, no? But here, since mechatronics to at pinagsama-sama natin lahat, no? Sila kasi especially na no? May isang SEM na ganito kasi yun ang nila, no? Ang tinuturuan ko kasi sa abroad ay mga ECE, EE, tsaka yung mga manufacturing, even yung mechanical, no? Mahaba yung term nila. Kasi tayo, iba yung curriculum natin, no? So, I could not promise you na aabot tayo dito kasi mga advanced programming application na to. So, without further ado or without further delay, let us define first yung PLC, no? So, PLC, Programmable Logic Controller, ano ba yan? Dinefine ng NEMA. Ano yung NEMA? National Electrical Manufacturers Association, no? National Electrical Manufacturers Association of US. Bakit US? Kasi halos naman, no? Sa US tayo naka-align, no? Yung iba na naka-align sa Germany, sa Japan, tsaka
UK, no? Pero since yung US is world power, no, for quite a while, no, or laging siya ang nagli-lead sa technology and sa military, sa economy, no? So ganun talaga. Kung ano yung malakas na bansa, siya nagdidikta kahit sa industry, no? So defined by NEMA as digital electronic apparatus with a programmable memory. Ibig sabihin ng programmable, nababago-bago mo siya, hindi siya fixed, no? Pinrogram mo, pwede mong palitan yung variable, pwede mong pahabain yung time, pwede mong iklian, no? Pwede mong pabilisin yung motor, pwede mong pabagalin. So, you can change at any given time, no? Pag yung mga values ay ng programmable, no? Parang programmable calculator, no? Ini-store mo lang, then pwede mong ilagay yung mga value or data, no? Depende kung saan mo gagamitin. Ano pa? Nag-i-store daw to ng instructions to implement specific functions. And the question is, what are the specific functions of PLC? O inisa-isa, no? Sulat ko rito. Ang functions ng PLC, yung pinaka-basic ay logic, no? Tapos, sequencing. Ano yung sequencing? Yung ginagawa natin, di ba? A plus, B plus, no? C plus, o A minus, B minus, C minus. Yung pagkakasunod-sunod, ang tawag doon ay sequencing, di ba? Gagana ba yung motor? Mag-forward ba yung cylinder? Mag-a-alarm ba? Di ba? Magsusukat ba yung temperature or pressure, transducer or transmitter, no? Another is timing. Ibig sabihin na discuss ko na to kanina, no? Yung timer ng PLC class ay hindi physical, address lang, number lang. Halimbawa, timer 01. Diba? Tapos i-declare mo rito, 5,000. Ganun din, no? Millisecond eh. Oh. So, ibig sabihin, 5 seconds to. O, timer 2. Ilan? Di sabihin mo, 10,000, no? Depende kung anong gagamitin mong address. May mga address kasi yan kung milliseconds or nanoseconds or second lang, no? Halimbawa, ito, 10 seconds, no? So, imbis na bumili ka ng timer, nasa loob na. Siyempre, mas mahal naman yung PLC kesa naman sa timer. 120 lang yung timer eh. Eh yung PLC, di ba, mahal, no? 20 plus thousand agad or 30,000 yung maliit lang, no? So, tama lang na ilagay niya yung mga function doon, no? Kasi otherwise, lugi ka naman, para saan yan, di ba? So, yung pinabili ko sa inyong counter, no? Kung nakabili man kayo, nasa loob na rin ang PLC, no? Ganito rin, CNT 01, CNT 02 hanggang CNT 255, no? Kasi naka-digital yan, no? 2 hanggang 255 siya, no? Counter. And arithmetic. Ano yun? Greater than, less than, equal, no? Not equal. Diba? So, meron dyan kung anong ginagawa natin, no? Ano pa? Yung, increment. Andyan yan, no? Increment, decrement, and so on. No? So, gusto ko mag-focus tayo dun sa logic kasi I think ito yung medyo mas maintindihan nyo agad, no? Pag sinabing logic, ano ba yung mga logic na pinag-uusapan, class? Ano yung mga logic na pinag-uusapan dito na ginagawa ng PLC? Magbigay ka nga ng isang logic, Kurt. Pag series, anong logic yon? Chris? Ano ang logic pag series? Ha? Pag parallel, anong logic? Or, very good, no? Thank you, no? So, it's a matter of reviewing kung ano lang yung mga natutuhan natin before, no? So, bibilisan ko na para makapag tayo ng sequence, no? So, eto, kayo na magbasa nito. Kasi nandito naman na lahat, no? Ito, ladder diagram, boolean, and function block. I'm gonna concentrate on ladder diagram because that is what we have been doing ever since, no? Yung parang hagdan, it resembles a ladder wherein there's a bus, no? Merong bus line sa left and right, and then there's a rung or step doon sa gitna, which is horizontal, no? So, doon tayo. Dito tayo sa logic.
Yan. So, ang mga logic na sinasabi dito ay yung ano, and or not. Pag ninegate mo o binaligtad mo, anong mangyari? Pag NAND, no? NAND gate, NAND logic, ano pa? NOR, yun. Tsaka XOR. Ano yung XOR nga pala? Alam niyo yung XOR? Ano yung XOR? Guys. Ang XOR ay, ano? Exclusive OR. Okay? Oh, ready na? Ready na bang ituloy? Explain na lang natin yan isa-isa, ha? Gamitan natin ng itim. Kasi puro red eh. Baka sabihin. Paano mo i-represent ang AND logic sa ladder? Ito nga pala, class, yung ladder, ha? Ito yung pinaka-familiar. Bakit? Ito yung kabisado ng mga electrician. At yung mga electrician ang nasa field. Sila ang gumagawa, sila ang mahawak ng mga dirty work at leg work. Siyempre, pag engineer ka, utos-utos ka lang, no? Kaya, ang familiar, pinaka-familiar sa lahat ng programming ay ang ladder. Kung ikaw naman ay programmer, no? Computer engineer or computer software analyst or CIT or whatever, pwede sa ito, no? Mnemonic. Ito yung may mga for, no? For loop, next I, di ba? Yun yung mga ganyan. Function block, o kung mahilig ka sa graphics, naka-bloke lang. Halimbawa, yan, no? And, ito or, mga ganon. Okay? So, yung function block yan. So, dito na tayo sa end. Ang tanong ko uli, bilang pag-uulit, ay ano ba yung end logic sa PLC? Katulad ng ginagawa natin, no? So, ang end logic ay nangangailangan ng series. Very good, no? Nangangailangan ng dalawa. Hindi mo pwedeng i-series yung isa, di ba? Walang ganun. Tsaka or. Pag isa, hindi yon, no? Kasi dalawa kailangan, no? Tama yung sabi ni Kurt, series. Etong contact na to at eto ay naka-series, no? Pangalanan natin. Halimbawa, eto ay input, no? 0.0. Ito ay input 0.1. Ito ay Q. Ngayon, ang tanong mo ba, ano mo pinagsasabi ni Sir Ina o bakit ganyan? Because I'm using the notation from Siemens. O, makinig ha. Sa Siemens, ang input lagi nagsusimula sa I. Okay? Tapos, ang kanyang ang pag-designate ay 0. Una, 0.0. Ano sunod? 0.1. Pero, octal siya, octal. Ano yung octal? Nakabase saan? Ilan yung octal? 8. Diba? So, kung 8 ang configuration ng Siemens, saan tayo aabot? 0.0 hanggang 0.7. Very good, no? Kasi mula 0 hanggang 7, 8 yun. Diba? 8 points. So, 8 yun. Ano susunod? Kung meron kang 0.0, input 1.0 hanggang 1.7. Input, 2.0 hanggang 2.7. Ano sunod? Input 3.0 hanggang 3.7. Ganun yun. So, ang aking ginagamit ay Siemens. Okay? Now, I would like to invite your attention to the right image, no? Right picture. Eto. Sa palagay mo, nasan yung input dyan?
At nasaan yung output? Pag marunong kang magbasa ng ladder diagram, alam mo na ang input ay nasaan? Nasa kaliwa o nasa kanan? Nasaan yung input? Kaliwa, sir, may label sa taas eh. Ayan, no? Andyan na eh. Di ba? Babasahin na lang. No? Tapos yung output, yung mga bilog-bilog, saan? Sa right. Kanan. Ngayon, sir, bakit dito sa I? Di ba? Ba't dito X tsaka Y? Kasi nga, iba-ibang brand. Ang brand nito ay Mitsubishi, no? Mitsubishi. Ano yung brand ng Mitsubishi? Paano ba yung Mitsubishi? Kulang. Yan, no? Di ba? Tatlong diamond, no? Mitsubishi, no? Mitsu kasi is no? 3 tapos Bishi is parang star, no? So, ito yun, no? Pag Mitsubishi ang ginamit mo, ang input ay, preceded by letter what? X. At ang output ay, letter Y. Nakita naman, di ba? So, ang bilog ay output. Nakita nyo naman, output, bilog yun. Ang input, normally, nasa kaliwa, mga contact lang. Babanggitin ko na at this early, wala kang makikita sa PLC kundi dalawa lang. Contact, tsaka output. Ganyan lang. So, pag contact, dalawa lang. Normally open. Ano pa isa? Normally close. Ngayon, yung mga function block, standard na yun. Halimbawa, timer, naka-box yun. Timer, counter, naka-box yun. Pero all the rest, no? Hindi ka pwedeng, limit switch mo. Yung limit switch mo, ano yun? Input. So, either normally open na limit switch or, normally close. Pero sa PLC, dalawa lang ang makikita mo, no? Contact, tsaka output. Okay? Contact, tsaka output. Let me expand muna dito yung para at least matapos tayo sa logic, no? Let me grab a blank page, no? So, papaano, dito na tayo sa programming, papaano magko-program kung ang iyong ay ay series, no? Napunta tuloy ako sa unahan, sorry. Haba pa naman ito. Yun. Dito na. So, ang una nating logic, guys, ay AND. Ano yung AND logic? It has to do with series connection. So, how do we program? Electrical muna. Baka kasi nalilito eh. No? May dalawa kang switch or push button. Tas meron kang output. Ang output mo ay pwedeng lamp, pwedeng motor, no? Pag hindi mo naintindihan yan, kasi mga bata ngayon, makakalimutin na, nakatuturo mo lang ngayon, next week na nakalimutan na, no? Ayusin natin, no? Push button na may ginagamit natin na may spring return, yan. Ito ay motor, halimbawa. Okay ba to? So, ang klase ng switch na to, sa line 1 at line 2, line 1 at line 2, no? Pero sa PLC, normally, ang PLC ay 24 volts, no? 24 volts DC, 0 volts. Ganun lang yan, no? 24 volts DC sa active, then 0 volts dito. Kung hindi mo to alam, hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa klase ko, no? Pero ito ay toggle switch, no? Yung parang nag-o-open lang kayo ng ilaw sa kwarto, no? Pag in-on mo, on talaga yan. Unless na lang bawiin mo, no? I-depress mo uli, no? So when we say on, nag-contact 'yon, no?
Pag nag-contact, from normally open, naging normally close. Okay? Ito naman, pag inon mo, kasi ito ay yung mushroom type, 'di ba? Mushroom type 'to, yung with spring return. Pag inon mo, magko-contact 'yan. Pag inalis mo yung finger mo, alis siya. Pag inon mo, magko-contact 'yan, 'di ba? Pag inalis mo yung finger mo, maalis yan unless na lang may latch, no? Kasi may mga switch na di-latch no? Pag on mo, nagla-lock. Okay? So, ang dyan, ang initial ay normally open. And when it's open, ang logic dyan ay, and. Diba? Kasi nga, series saan na ba tayo? Pen. Pili tayo ng, eto. So, how do we program the series, no? When we start with the left bus, ang tawag sa electronic tsaka sa mga control system, pag yung pinanggagalingan ng power, bus, no? Hindi bus na Victory tsaka Saulog or bus line, no? Para bang USB, Universal Serial Bus, no? Tapos kakabitan mo ng kung ano-ano yon, no? So pag galing ka sa bus line, ang command ay load. Programming nga tayo programming para mabilis tayo kasi 1 hour na lang tayong natitira Naka 1 hour na tayo. Marami pa tayong take upin. Pag galing ka sa left bus, load. No, so lagyan natin ng address to. We use Siemens kasi yun ang pinaka-popular tsaka yun ang meron tayo dito sa Mechatronics Lab ng engineering, no? Although maliit lang, tsaka doon karamihan sa CIT, no? So let us say ito ay 0.0. Ito ay input 0.1. Ang output nga pala sa Siemens class ay Q. Sabihin natin Q, 0.0. Paki-program mo nga yan. Kung magagaling ka sa kaliwa, ay load, no? So, load, lagay mo lang yung address. Input, 0.0. Anong kasunod? Anong relasyon nito, tsaka to? How are they related? Series ba? Parallel? Double parallel? Double series? Combined series o combined parallel? Ano ang relasyon ng 0.0 tsaka 0.1? Series. Thank you. At ang sabi natin, pag series, ang command ay and. So, lalagay mo dyan, and, anong address? Parehong toggle switch yan parehong toggle switch, no? Ngayon yung output natin, ang generic ay out, di ba? Out. Ibig sabihin, kung ano yung resulta. Out, Q 0.0. Okay? Class, etong format na to ay in general, no? Halos lahat pag ito ang binigay mo, mababasa, no? Kasi iyan ang pinaka-generic. Kumbaga pag bumibili ka ng gamot, no? Generic. Yan. Pero tong Siemens class, kasi mga German are one of the most intelligent, no, and efficient people in the world. Tingnan nyo yung mga karamihan ng scientist, di ba? Either German or French, di ba? Or Italian. Mga kilalang mga produkto, no? Siemens, Mercedes-Benz, no? BMW, Bavarian Motor Works, Bavarian Motor Works, 'di ba? MAN, BMW. 'Di ba? Infineon sa semiconductors, no? German 'yan, no? Mga scientists, si Einstein, 'di ba? Carnot, kung sino-sino pa, So, magagaling sila. Ibig sabihin, pag nakaisip sila ng idea, nagagawa nila ng actual, no? 'Yun ang sarap sanang maging ganun yung utak natin, no? Bilib na bilib sa kanila karamihan. Kaya ang sabi ni Hitler sa kanila ay they are the superior race, no? Sila daw ang pinakamataas na lahi, no? Sabi ni Hitler. So, ang ginawa ng mga German ng Siemens, pinaikli yung load
'Di ba? Siyempre, eto bawat karakter umuubos ka ng memory diyan, no? Bytes or bit. Bit 0, bit 1, no? Pag 8 na bytes, no? So umuubos ka ng memory diyan, no? So ang ginawa ng German, mga German, yung load LD na lang. Load input 0.0. Yung end A na lang. Input 0.1. Yung out tatlo pa yan, di ba? Tatlong karakter yan, no? Itong mga German, ibang klase talaga mag-isip. Equals na lang. Oh, naintindihan ba? Nakuha ba yung pinag-uusapan natin? Ang load ay nanggagaling ka sa left bus na bar, no? Yung source. Pag end, yun ang logic pag ikaw ay naka-series. Pag ikaw ay magpapatakbo ng output, equals na lang. May tanong ba, Kurt? Chris? Anybody? From the, women's side, mga babae, may tanong ba? Katulad nito, load, input 0.0 or M1.0. Saan yun? Yan, no? So, what I'm gonna do, no, para makita natin yung side-by-side apple-to-apple comparison, ididikit ko na para makita nyo kung ano yung pinagsasabi ko dito. I'm gonna copy this, copy, tapos ididikit ko dito. Para naintindihan. Para alam nyo, no, kung ito pala yung sinasabi ni Sir Ino na pag-program. Okay. Putas, bumalik na naman dun. Sorry. Dapat pala yung na lang, no, kasi nakatabon yung sorry ah. Hanapin ko pa tuloy. Sino yung babae na nandyan? Si Vera nandyan ba? Sinong babae nasa class natin? Wala bang babae? Sino yung babae dito? So mag-attendance ulit tayo mamaya. Pag wala kayo mamaya, i-absent ko kayo, ha? Hindi kayo pwedeng kasi ire-report natin 'to. Class hanggang anong oras ba tayo? 2:30. Anong oras na ba? 2:30 na. Tapusin ko lang yan. Sorry. Tapusin ko lang to para ha? I-cut ko na lang to. Doon na lang tayo sa para maipaliwanag ko lang yung programming. Kasi para hindi tayo mabitin. Asan na ba tayo? Ito. Ito. Ako na lang magpapaliwanag. Hindi na ako magtatawag, ha? Kasi wala na pala tayong oras. Eto, no? So, nakikita ba yung screen class? So, eto yun, no? Ang gusto ko lang ipaliwanag, eto, no? Pag galing ka sa left bar, nakikita ba, Chris? Eto, itong magkapantay. Kita ba? So, di ba galing ka sa left, no? Kasi Siemens tayo, no? Kasi gusto kong mag-concentrate ko sa Siemens kasi ito yung pinaka-ginagamit na na
controller sa industry, no? Pag galing ka sa ano, sa left, ang sabi ko, ang command ay ano, load, no? So instead na load ganyan, pinaikli na lang ng Siemens, LD na lang. Tapos yung address, kita ba? Load input 0.0. Ngayon ang tanong, ano ba yung next step? Tapusin lang natin to, class, ha? Ano ba yung next step? Ito ba'y sa baba or sa kanan? Remember, ang pag-program ng ladder diagram ay may guidelines or may tinatawag na sequence, no? Start with the top to bottom, left to right. Ulitin ko, no? Top to bottom, left to right. So anong susunod? Ito ba ay M1 or yung input 0.1? Top to bottom. Anong susunod, Chris? Ang susunod ay OR, di ba? Ito. Naka-OR siya. OR M1. Ang M nga pala ay ano? Yung relay. Okay? So, yung M ay relay. So, OR M1.0, then OR input 0.2. Kasi naka-latch. So, latch is OR, which is latch sa sa electrical, or naman dito sa logic. Di ba sinasabi ko nga OR is parallel, no? Ito naman OR. So ito yan, no? OR. Ngayon, etong end, naka-series yan, but yung normally open ay hindi na open kundi close. Stop kasi ito eh. So ang command ay and not. So instead na and not, ang ginawa ng mga German, kinuha lang yung first letter and not. AN. No, AN. Input 0.1. Ito yung stop. Then, another relay for reset, M40. No? And not. Di ba sabi ko sa inyo, pag nagre-reset, normally closed ng last relay coil. No? Last relay coil. Anong last natin na relay coil? M4.0 last relay. Yun. Normally closed. Ito yun. And not. M4.0. Then, yung output, which is relay 1, no? Di ba kasi yung relay is equal to M, no? So, kung relay 1, M1.0, ayun, no? Equals M1.0. So, ayun, ganun lang mag-program. Tapos, eto na yung kasunod, another network, ito yung equivalent, no? Sa STL or statement list, no? Yan. So, pwede ka mag-program, mag-drawing ka ng ladder diagram, tapos patakbuhin mo. Pwede ka rin mag-program na sulat mo, eto, no, yung mga load, or, and not, and so on, no? Tapos tatakbo din. Okay? So, I think dun muna tayo kasi time na, no, to really cut short, no? Tutuloy na lang natin yung, and then tutulungan ko rin kayo sa, sa Arduino, no, kung nahirapan kayo mag-wire or mag-conceptualize, no? So, yun lang muna. And then, na tayo ng picture uli sa last. Paki-open lang yung hindi ko na iyan tag din. Hindi ko na i-stop ko na yung sharing, tapos na lang. Kahit na hindi kayo magbukas ng camera, i-change layout ko na lang na tiled para makita yung mga rami. Okay? So, may tanong ba sa diniscuss natin? Baka merong hindi kayo naintindihan? May tanong ba? Another time na lang 'yon, ha? Kasi wala na tayong time ngayon eh. Pag naman, di ba sabi ko, ika-cut short na natin yung yung manufacturing, concentrate tayo sa project, ha? Hindi ko naman kayo pwedeng sabihan na PLC ang gamitin, lalong mahal 'yun, di ba? 30,000 isa, ang liit-liit, no? Di Arduino na lang tayo, pero pareho lang naman yung gagawin nun, no? Papaandarin lang din yung mga project or yung mechanical. Chris, may tanong ka, Chris? Chris. Hello, Chris. May tanong? Wala naman? So, ko na, mag-picture na ako, no? Kasi pinapasubmit, no? So, thank you very much, no? Picturean ko na, no need
mag-ano pa kayo. So, yun lang. Maraming salamat at magandang hapon. Have a nice day. No? May pasok ba bukas or online pa rin? Ano bang balita? Wala pa? Wala pa ba? Wala pa confirmation sa O kasi kung alam mo tong yung mga driver pag hindi nila nakuha yung gusto nila baka hindi huminto no? Kasi yun yata ang pinaglalaban nila yung sa ano, yung sa bagong ano, yung yung mamahalin na ano, yung electrical ano, 'di ba? Jeep vehicle, rechargeable no. O sige, maraming salamat. Hintay na lang tayo no kung ano man. Maraming salamat and have a good day. Ingat kayo. Thank you very much. Thank you. Ingat kayo. Salamat, salamat. Sige. Close ko na to ha. Salamat.